So mga tol, nagkaharap na po sa unang pagkakataon sila Montrose Jr. at William Cepeda sa kanilang press conference na naganap kanina lang. Sa linggo na po ang kanilang laban na magaganap sa Virgin Hotels Las Vegas, Nevada, USA. Nakataya po sa laban na yan ng bakanting WBC Lightweight World Title. Yan po yung dating titulo ni Shakur Stevenson mga tol. At ngayon, paglalabanan na po nila. Lumalabas nga po na favorite itong sila Montrose Jr. Negative 150 to negative 160 po kasi ang odds kay Montrose Jr. Habang plus 120 to plus 164 naman po kay William Cepeda. Huwag din po natin kalimutan mga tol na mapapalaban din po dyan si Raymond Moratalla. Dedepensahan naman po niya ang kanyang IBF Lightweight World Title dito kay Robson Conceição. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong matalo si Conor McGregor sa kanyang comeback fight sa MMA noong July 11 kontra kay Max Holloway sa kanilang rematch, natalo at napilayan nga po dyan si Conor McGregor. So 3 linggo na po ang nakakalipas mula na mangyari yan. Ngayon, magaling na si Conor McGregor. Nakakapag-training na po kasi siya agad gamit ang kanyang mga paa na nadali sa laban. Sobrang bilis lang po makarecover si McGregor at parang walang nangyayari sa kanya. Sa ibang banda naman mga tol, tinalo dati ni Casimero at naagawan niya ng WBO Bantamweight World Title na si Sulani Tete. Magbabalik na sa boxing makalipas ang 4 na taon na pagkakasuspinde. So tapos na ang paghihintay ni Sulani Tete at makakabalik na siya sa boxing at may nakatakda na daw siyang laban sa baluarte niya sa South Africa. Matatandaan nga mga tol na nasuspinde itong si Sulani Tete matapos siyang magpositibo sa PEDS pagkatapos niyang talunin si Jason Cunningham via 4th round knockout. Nakalaunan mga tol, binago ang resulta ng laban, ginawa po yung no contest dahil nga po sa nagpositibo itong si Tete at nasuspindi pa siya ng 4 na taon. So pinagbayaran na nga po yan ni Tete mga tol, subalit hindi pa rin matanggap ni Tete hanggang ngayon kung paano nangyari yon. Malinis naman umano siyang fighter kaya hinala nila kontaminado ang nangyari kaya nagpositibo siya sa PEDS. Ganun pa man, tuloy pa rin po ang pagbaboxing ni Sulani Tete mga tol at hindi siya magre-retiro. Sa iba pang balita mga tol, matapos pong mag-post si Casimero ng litrato ng sparring nila ni Marlon Tapales kung saan pinaluhod niya si Tapales. Bagamat hindi po nagbigay ng pangalan si Casimero, halata naman na si Tapales ang kanyang naka-sparring dyan. Dahil yan din po ang suot ni Tapales at ni Casimero noong mag-sparring sila dati. Sa comment section nga mga tol, sinabi ni Casimero, practice lang yan mga boss, isa yan sa pagsasanay o paghahanda or sinasanay, paano ka luluhod. So may mga nagsasabi mga tol na what if kung si Casimero versus Tapales na lang daw ang sunod na maglaban. Total, parehas naman daw silang nakarank sa WBC Featherweight. Rank number 11 nga po itong si Casimero, habang rank number 12 naman po si Tapales. Kapag nanalo si Tapales sa tune-up fight niya sa August 29 sa Australia kontra kay Sokprasid Pompitak, magandang makalaban ni Tapales si Casimero sa buwan ng December.